Welcome sa Hirayan ng Tadhana. Dito sa Hirayan ng Tadhana, buhay ang mga kwentong puno ng pag-ibig, sakripisyo, pagtataksil, tagumpay, at misteryong tatatak sa puso mo. Mula sa mga nakakakilig na love story, nakakakabang drama, hanggang sa mga kwentong may aral at inspirasyon. Samahan mo kami sa bawat episode na magdadala sa iyo sa mundo ng imahinasyon at tadhana. Kaya huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe at click ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilig at kapanapanabik na mga kwento, kung saan ang bawat kwento ay may pusong mararamdaman. Ngayon ay ating tunghayan ang kwentong pinamagatang The Revenge Elara Sebastian at Gabriel Torres. Mula pagkabata, magkasama na sila. Si Gabriel Torres, anak ng matagal ng katiwala at kaibigan ng pamilya. Simple lang ang buhay niya, mabait, masipag, at laging nasa likod lang. Si Elara Sebastian, ang prinsesa ng Madrigal Sebastian, maganda, mayaman, at hinahangad ng lahat. Alam ng lahat na magkaiba ang kanilang antas. Pero hindi iyon naging hadlang kay Gabriel. Mula pa noong bata pa, itinak na niya sa puso. Poprotektahan kita, Elara. Kahit wala akong yaman, ibibigay ko naman ang lahat ng meron ako. Para kay Elara, kaibigan lang muna ang tingin niya dito. Siya ay abala sa pagpapatakbo ng kumpanya at pagpapatunay sa sarili. Maraming lalaking mayaman at makapangyarihan ang lumapit sa kanya, pero wala ni isa ang nakapasok sa puso niya. Laging nandyan si Gabriel. Tahimik lang, laging nakabantay, handang tumulong, kahit walang kapalit. Nang magsimula ng gumawa ng gulo si Damian Elizalde, ginamit niya ang lahat para wasakin ang pamilya Sebastian. Nagpadala siya ng isang lalaki, Marco, gwapo, matalino, at mayaman. Ang misyon, paibigin si Elara, agawin ang kumpanya, at sirain siya. Akala ni Elara ay totoong mabait si Marco. Naging malapit ito sa kanya, pinupuri siya, at ipinapakita na interesado sa lahat ng ginagawa niya. Pero nakita ito ni Gabriel. Alam niyang may mali. Elara, mag-ingat ka sa kanya. Hindi maayos ang intensyon niya. Babala ni Gabriel. Pero dahil gusto ni Elara na sumubok, minsan ay nasaktan niya si Gabriel. Gabriel, kaibigan lang kita. Huwag mo namang pakialaman ang buhay ko. Masakit para kay Gabriel. Pero hindi siya umalis. Alam niyang kailangan siya ng dalaga. At tama siya. Di nagtagal, lumabas ang katotohanan. Halos mawala si Elara sa gulo na ginawa ni Marco. Nalaman niyang lahat iyon ay plano lang ni Damian. Duwag si Marco at iniwan siya noong mahirap na ang sitwasyon. Noon siya napagtanto. Yung mga lumapit dahil sa yaman, iiwan ka kapag wala na ito. Pero si Gabriel, nanatili kahit nasa panganib na siya. Noong dinukot ni Damian si Elara, doon pinatunayan ni Gabriel ang lahat. Habang abala si Luca at Alisa sa paghanap, si Gabriel ang nakatunog sa kinaroroonan ng dalaga. Kahit mag-isa, kahit walang armas, kahit alam niyang mapapahamak siya, tumakbo siya para iligtas si Elara. Hinding-hindi kita iiwan, Elara. Pangako yan, mula pa noong bata tayo. Sigaw niya habang nakikipaglaban sa mga tauhan ni Damian. Nasugatan siya, pero hindi niya binitawan ang dalaga. Dito bumuhos ang luha ni Elara. Nakita niya ang tunay na halaga. Ang mga ibang lalaki ay gusto siya dahil siya ay Sebastian. Pero si Gabriel, mahal niya siya dahil siya ay siya lang. Gabriel, patawad kung matagal akong nakakita. Bulong ni Elara habang ginagamot ang sugat nito. Ikaw lang pala ang tunay. Matapos ang laban, malinaw na ang lahat. Isang gabi, dinala ni Gabriel si Elara sa paborito nilang lugar, sa hardin ng mansyon kung saan sila madalas maglaro noon. Puno ito ng mga bulaklak at bituin sa langit. Elara, panimula ni Gabriel habang nanginginig ang boses. Alam kong hindi ako mayaman gaya niyo. Wala akong daladalang malaking pangalan. Pero meron akong pusong tapat na nakalaan lang para sa'yo. Mahal kita. Mula noon, ngayon, at magpakailanman.
Handa akong maghintay hanggang sa makita mo rin ako. Nakangiti si Elara habang tumutulo ang luha. Gabriel, hindi ko kailangan ng yaman. Nasa atin na ang lahat ng iyon. Ang kailangan ko ay katulad mo, tapat, matapang, at laging nandyan. Mahal din kita. Natagalan lang akong aminin. Ikinasal sila sa isang seremonya na simple pero puno ng kahulugan. Naroon ang buong pamilya Madrigal Sebastian. Masaya sina Jana at Liam dahil alam nilang nasa mabuting kamay ang anak nila. Si Gabriel, kahit hindi ipinanganak na Sebastian, ay naging isa sa pinakamalakas na haligi ng kumpanya. Siya ang lakas ni Elara at siya naman ang talino nito. Napatunayan nila sa lahat na ang pag-ibig ay walang pinipiling estado sa buhay. Ang tunay na kayamanan ay ang katapatan at pagmamahalan. Nagkaroon sila ng 2 anak na lumaki rin puno ng kabutihan. Namuhay sila ng payapa, walang takot, dahil alam nilang magkasama nilang haharapin ang mundo. Wakas, at dito nagtatapos ang ating kwento dito sa Hiraya ng Tadhana. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at click notification bell para hindi mahuli sa mga susunod pang kwentong hatid ng Hiraya ng Tadhana. Ang kwento ay maaaring matapos, ngunit ang tadhana ay patuloy na sumusulat ng panibagong kabanata. Hanggang sa muli, dito lamang sa Hiraya ng Tadhana.